Shalom Aleichem sa bawat isa. Tayo ay nasa Torah Parashat Shlach at ito ay patungkol at kilalang kilala doon sa nangyari sa ilang na merong 10 kung tawagin ay spiya o tiktik sa Tagalog. Ngunit ilalagay natin siya sa tamang pagtawag ayon sa sinasabi ng original mother tongue Hebrew scripture. So, merong 12 na pinadala si Hashem mula sa mula sa bibig ni Moshe Rabbeinu at makikita natin ito sa Sefer Bamidbar sa chapter 13 verse 1. Bamidbar, Numbers chapter 13, and we will read uh, from verse 1 and following. Sabi niya, Vaidaber Hashem el Moshe limor, Shlach lecha anashim ve'aturu et eretz Kenaan, asher ani noten livnei Israel, ish echad, ish echad, leimate avotav, leshal tish lakhu chol nas nasi bahem. Hashem spoke to Moshe, saying, Send forth men, if you please, and let them spy out the land of Canaan that I give to the children of Israel. One man each, one man each from his father's tribe shall you send, every one a leader among them. Then verse 3 says, Moshe sent forth from the wilderness of Paran at Hashem's command. They were all distinguished men, heads of the children of Israel were they. Titigil ko muna sa verses 1, 2, and 3. Sa ibang mga translations, kahit nga sa Korintanak, iba ang sinasabi. Kaya napaka ganda kung papakaingat-ingatan natin ang translation na kung saan pinakamalapit doon sa original mother tongue Hebrew. Bakit? Sapagkat kung hindi magkakagayon, mas malaki ang posibilidad tayo ay paliligaw ng talagang sinasabi ng banal na aklat. Kasi sabi rito ay Vaidaber Hashem el Moshe Lebor. And Hashem spoke to Moses saying, tapos ang sabi niya, Shlach lecha. Ang sabi doon sa Shlach lecha, send forth men. O kaya, sabi naman sa aking Korintanak ay, send thou men. Tapos sabi dito, if you please. Sabi naman sa Korintanak, that they may spy out the land of Canaan. Nawala yung phrase na sinasabing, if you please. Kung ito ay gusto mo. Kausap ni Hashem si Moshe Rabbeinu. In other words, merong napakahalagang bagay na dapat natin maunawaan na mula dito sa sinasabi sa original Hebrew scripture, which is Shlach Lecha. Ang mas magandang translasyon sa Tagalog ay send for yourself. Ipadala mo ayon sa gusto mo. Ang kausap ni Hakadosh Baruch Hu ay si Moshe at ang sabi dito ay Shlach lecha, ipadala mo ayon sa gusto mo. Bakit sinabing ipadala mo ayon sa gusto mo? Bakit shlach?
Lecha. Parang hawig dun sa Lecha, di ba? Dun sa parashat Lecha. Malalim ang ibig sabihin nito. Bakit sinabi ni Hakadosh Baruch Hu, Moshe, padala mo ayon sa gusto mo? Bakit? Gusto lang ba ito ni Moshe? Hindi ba ito gusto ni Hakadosh Baruch Hu? Ba't niya sinabi yun? Ayon sa gusto mo. Katunayan, dito sa Stone Edition Art Scroll na napakaganda, mas maganda pa nga kaysa sa 40 na. Ang sabi, send forth men if you please. If you please, kung gusto mo. In other words, si Moshe, kinausap siya at ayon sa kanyang pagkakatanggap sa pagkakausap sa kanya, itong mga pamunuan ng mga tribes of Israel, nakumbinsi siya, naniwala siya na maganda ang pakay. Kaya si 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 Moses, sinangguni niya ito kay Hakadosh Baruch Hu. Binalikan ngayon siya ni Hakadosh Baruch Hu, ang sabi ay Shlach lecha. Ibig sabihin, send for yourself if you please. Ipadala mo para sa sarili mo, para sa sarili mong contentment, para sa sarili mong kaunawaan, ipadala mo if you please. Hindi ito kalooban ni Hashem. In the first place, hindi ito kalooban ni Hashem. So, hayaan natin na ilambitin ko muna ang diwa doon at nais kong bigyan ito ng pamagat. Ang pamagat ay ulterior motive versus pure intention exposed. Ayun. Ulterior motive, ibig sabihin ng ulterior motive ay yung mga motibong nakatago. Merong ulterior motive ang taong yan. Ibig sabihin, maganda ang lapit niya sa iyo, maganda ang presentation niya sa gusto niya sabihin, pero ang totoo, may nakatago siya. Ang tawag doon, ulterior motive. So ang nais kong ibigay para mas lalong madaling maunawaan ang pinapaksa ng shiur na ito, Bezrat Hashem, ay the ulterior motive versus pure intention. Ano ang pagkakaiba ng ulterior motive, yung nakatagong motibo na under the guise, merong nakakubli na magandang salita, mabulaklak na salita, maamong mukha, pero sa loob ay merong hindi nagsasabi ng totoo. May itinatago. Malaking bagay ito dahil si Hashem, nakatingin siya parate sa puso at walang sino man tao ang makapandaraya kay Hashem. Be not deceived, ang sabi. God is not mocked. Walang sino man tao ang makapagdaraya kay Hakadosh Baruch Hu. Sapagkat siya ang pasimula ng lahat ng ganap na katotohanan. So, dito pa lamang, si Moshe Rabbeinu ay napaniwala. Napaniwala siya, kaya sinagot siya ni Hashem. Hindi naman sinabi ni Hashem sa kanya, Moshe, alam mo ba, meron akong nakikitang maling motibo sa mga yan. Hindi yun sinabi ni Hashem eh. Ang tanong ay bakit kaya? Ang sagot doon, kaya hinayaan ni Hashem yun para ma-expose ang nakatago sa kanilang puso. Dahil kung ito ay hindi niya papayagan at kakalusin niya antimano, hindi na ito may expose. Mananatiling mayroong nakatagong hindi maganda sa puso ng mga taong ito at mananatili na lang nakatago. Nakuha niyo po sana yon. Mananatili na lang ito nakakubli. Mananatili na lang ito na nagbabalat kayo. Yon ang magandang salita. At hindi magiging maganda ang patutunguhan kapag meron tayong kasama na hindi nagtatapat. Dahil ito ay sadyang makakapinsala sa plano ni Hashem. O kaya naman pwede rin naman tayo yun. Tayo na rin yung taong
may nakatago, maaring hindi natin na bibigyan ng kamalayan na tayo pala ay merong nakakubli, meron tayong ulterior motive. Pero syempre, gusto natin maging kaaya-aya, kaya nagpapakita tayo ng magandang anyo. Nagpapakita tayo ng magandang salita. Pero pag nagkaroon na talaga ng hamon, alam mo kung saan nakikita ang hamon? Yung ano ang magiging responde ng tao kapag meron siyang nasagupa o meron siyang nakita na hindi niya inaasahan. Nataliwas doon sa kanyang inaasahan, ano ang kanyang response? Sabi nga ng isang taong pantas, makikilala mo daw ang isang tao hindi sa kanyang mga aksyon, kundi kung ano ang responde doon sa kanyang makikita. How does he respond? Not how does he act upon. No, no, no. Kaya dito sa parashat na ating tinatalakay, merong pinalitaw si Hashem dito, dalawang grupo. Itong dalawang grupong ito ay kumakatawan, doon muna ako sa hindi maganda. Doon sa 10 unworthy tourists. Hindi nga po pwedeng tawagin spies ito eh. Ito ay parang mga tawagin mga scouts. Alam mo yung scouts? Nagmamasid, nagtutour. Kaya nga via turu ang ginamit sa Hebrew. Via turu. In other words, they are just touring around. Alam mo, maraming mga bagay-bagay na nakakapagpahalina, nakakapag-aliw sa tao na kung saan tayo ay na-attract. Pero hindi nangangahulog ang gusto natin. Meron lang tayong gustong bilhin doon, gusto lang natin mag-shopping doon, gusto lang natin merong makuha doon sa bagay na yun. Pero paano kung hindi maganda yung nakikita natin? Paano kung hindi kaakit-akit yung mga bagay na nakikita natin? Lalo na ngayon na merong gera na nangyayari ngayon sa Israel na kung saan ang dami-daming bumabagsak ng mga gusali, maraming mga Hudyo na namamamatay, maraming mga hindi kanais-nais na mga na na aksidente ang nagaganap. Ito pa ba'y gusto mong puntahan? Ito pa ba ay isang lugar na gusto kung saan kaaya-aya pa rin sa iyo? Ito ba ay ito ba ay isang atraksyon sa iyo? O baka naman nagbago na ang ating isip, lalo na sa ganitong hindi faborableng sitwasyon. At isa pang bagay na gusto kong bigyan ng pansin, ano ang mga salitaan sa paligid? Ano ang mga ugong-ugong? Ano yung mga alingaw-ngaw na pumapaligid? Nako, nako, bakit kasi? Ito ba yung oras ng sisihan? Ito ba yung oras na sasabihin natin, alam mo, um, pwede naman siguro makipag-negotiate. Makipag-negotiate na lang sa sa Iran o makipag-negotiate tayo doon sa Ayatollah Ali Khamenei, yung kalaban ng Israel. Hindi na kinakailangan pang gerahin at hindi na kailangan pang uh, magkaroon ng malaking pinsala. Baka makukuha ito sa diplomasya. Ayan. Kaya ko to sinasabi dahil ito ang nagtotoong nagaganap. Ito ang nagaganap mismo dito sa first world country na pinamumunuan ng pinakatanyag at pinakakilala na pangulo sa mundong ibabaw na ito. Mas hangad niya makipag-negotiate, magkaroon ng deal, magkaroon ng usapan at hindi kinakailangan humantong sa digmaan. Pero ano ba talaga ang mas mahalaga? Ang nice, flattery, goody-goody words o yung sumunod ka sa inuutos ni Hashem? Yan ang isang bagay na magdudulot sa atin ng pag-iisip para tayo naman ay magkaroon ng kalayaan magpasya ayon sa pananampalataya na itinuro sa atin ng banal na Torah Parashat. Lalo na ito.
Itong parashat Shlach. Dito sa unang pangkat, may 10 na tinatawag kong unworthy tourist that are the Erev Rav. Alam mo yung Erev Rav? Yung mixed multitudes. Kahit pa sila ay pinagpipitagan, kahit sila yung mga namumuno sa kanilang mga Shevatim, sa kanilang mga tribo, hindi naman ito makukuha doon sa posisyon, sa palakpak ng marami, sa katanyagan, siya ay namumuno. Hindi ito makukuha sa panlabas. Ito ay nakukuha kung ganong katapat ang tao sa Diyos na pinakadakila sa lahat. Meron naman pangalawang pangkat, 2 tao lang. Ibig sabihin nasa minorya na ang pangalan ay si Hosea bin Nun at saka si Caleb bin Yefune. Alam mo itong dalawang ito, isang Hudyo na mananampalataya, yun ay sa persona ni Hosea na later on pinalitan ang pangalan ni Moshe, nilagyan yung pangalang Hosea, nilagyan ng letrang Yod at saka nilagyan ng letter Vav. Kaya yung Hosea naging Yehoshua. Bakit? Ang tanong, bakit niya kailangang palitan? At itong pangalawang tao, hindi ito Hudyo eh. Itong si Caleb ben Yefune, ito'y hentil. Isang hentil na converted. Isang Ger Sedek, isang convert. Alam niyo bang si Caleb ay isang convert? Hindi siya Hudyo. Kaya ito naman ay kumakatawan doon sa dalawang pangkat. Dalawang pangkat ng mananampalataya. Yung natural branch, the Jewish believers, yun ay sa pangkat ni Yehoshua. At yung pangalawang pangkat ay kumakatawan doon sa mga Gentile grafted in believers na nire-represent naman ni Caleb ben Yefune. Itong dalawang ito ay tunay na dalawa na wala silang ibang direksyon kundi sundin ang utos ni Hakadosh Baruch Hu. Parati nilang sinasabi na itong mga utos ni Hashem ay pangako ito mula pa sa ating mga avot, sa ating mga ninuno. Tinutukoy si Abraham, Isaac at si Yaakov. Ito ay atin. Ito ay pinangako para sa atin. An inheritance and part of the covenant. Kasama ito sa tipanan. Walang pinag-uusapan dito kung maganda sa paningin natin o hindi maganda sa paningin natin. Ang dapat natin isa puso ay walang iba kundi ano yung sinabi ni Hashem. Doon tayo babatay ng ating pananampalataya. Naintindihan niyo po ba yon? Kaya doon lumitaw ang ningning ng kadalisayan ng pananampalataya ni Yehoshua bin Nun. Hindi siya punahin nun, hindi siya tinawag na Yehoshua ben Nun. Ang tawag sa kanya sa salitang pangalan niya ay Yehoshua bin Nun. Hindi Ben, bin Nun. At si Caleb naman ay Caleb ben Yefune. Bakit? Ang pangalang Yehoshua, of course, Yehoshua means salvation. Ibig sabihin, siya yung magliligtas. Siya yung magliligtas mula doon sa espiritu na pumapaligid at bumalot dito sa 10 tourist o scout. Ano ba yung 10 tourist o scout na problema? Ano ba yung meron sila? Bakit sila nagkaganon? Alam nyo, ang sinabi ng mother tongue Hebrew scripture, sila ay na-influensyahan ng Amalek. Amalek. Ano tong Amalek na ito? Bakit ito ay kinamumuhian ni Hashem? You are going to blot out. Ang sabi, you are going to blot out Amalek
through all generation. Bakit namumuhi si Hashem sa Amalek? Bakit? Because Amalek is a representation of doubt and unbelief. Doubt and unbelief. Kaya nga punahin ninyo, itong si Shaul Hanavi, di ba pinapapatay ni Hashem na destroy ang Amalek, patayin yung hari ng Amalek, patayin ang lahi ng Amalek. Ano ginawa ni Shaul? Ala, hindi niya pinatay. Hindi niya pinatay si Agag. In-spare niya si Agag. Dinisobey niya ang utos ni Hashem. At hindi rin niya pinagpapatay yung mga hayop. Sabi hindi, tinabi ko yung matataba para iaalay sa korban para kay Hashem. Nakikita mo yung switch. Nakikita mo yung pag-disobey. Anong nangyari yun ang pinahamak ni Shaul Hanavi. Oh, Hamelech, I'm sorry. Hamelech, the king, the first king of Israel. Dito'y makikita natin na nakapanganak itong asawa ni Agag at pagkatapos nagbuntis ang asawa ni Agag, doon lumitaw yung Haman. Si Haman, the enemy of the Jews, nung panahon ng Purim na kung saan panahon nila Mordecai at saka ni Esther na itong si Haman isang Agagite from Amalek na ang gusto niya ubusin, i-annihilate ang bayang Israel. Bakit? Dahil sa nagbunga ang hindi pagsunod ni Shaul Hamelech na lipulin ang kaaway ng Israel, ang Amalek. Hanggang ngayon, makikita natin ang kalaban pa rin ng mga Hudyo. Hanggang ngayon na tayo ay magkakasama. 5785, year 2025, ang espiritu ni Amalek ay naghahari at kumalat sa balat ng lupa. Makikita natin na ayaw gawin ang utos ni Hashem bagkus nais sundin ang pinaka maganda sa kanilang pananaw. Bakit? Because they are filled and immersed already with the spirit of doubt and unbelief. Dito ay isang bagay na kung saan sa panahon natin ngayon, si Prime Minister Bibi Netanyahu, nagbigay siya ng pangalan, Operation Rising Lion. Operation Rising Lion, ibig sabihin nun ay yung leon ay umuungol, roaring, na handang labanan ang Iran na naghasik ng lagim sa loob ng 46 na taon. Mula nung paghahari ng Shah regime during the year 70s, nagbago. Nagbago ang takbo ng gobyerno ng Iran nung pumasok ang Ayatollah Khamenei regime. Pumasok ang mga Muslim, pumasok ang Sharia law, pumasok itong mga clerics na kung saan ay punong-puno ng galit laban sa Israel. For 46 years, sila ang nag-train up ng kanilang mga puwersa in the forces, in the persons of Hezbollah sa Lebanon, in the forces of the Hamas sa Gaza, forces of Houthis sa Yemen. At nung una, kung naalala ninyo, nag-train din sila ng puwersa ng ISIS. ISIS na kung saan ay gumawa rin ng napakaraming kaguluhan, pagpatay laban sa Israel at laban din sa kanilang mga bansa na kanilang kinalalagyan. Dumating ang panahon na nagpasya si Prime Minister Bibi Netanyahu under
the banner of rising lion. At ito ay napaka-prophetic ng sinasabi ng paksang ito. Bakit sa dami ng ipapangalan, bakit sinabing rising lion? Bakit? Sapagkat ito ay isang uri ng hayop na kung saan ay hindi aatras sa labanan, hindi makikipagkompromiso, hindi papayag sa anumang negosasyon na pinipilit ni Pangulong Trump na kung saan ay gusto niyang makipag-peace treaty, gusto niyang makipagkasundo, pero paano ka makikipagkasundo sa mga pusakal na mamamatay tao? Sino ang taong maniniwala kung ang kausap mo ay isang pusakal na mamamatay tao? Pero yung Pangulo ng Estados Unidos ay umabot sa puntong nakipagkasundo siya doon sa Hamas, doon sa iba't ibang pamunuan ng Middle East countries. At lately, nakipagkakasundo siya dito kay Ayatollah Ali Khamenei. Spirit of, the spirit of Amalek is all over. To cut the long story short, ano ang nangyari dito? On the 40th day, sa ikaapat na pung araw, nagbalikan sila mula sa kanilang punta doon sa Eretz sa Canaan, 40 days, naghatid sila ng pangit na balita. Sinabi nila na ito ay puno ng mga higante. Sinabi nila na mukha silang mga tipaklong sa harapan ng mga sarili nila at sa harapan ng kanilang mga kaaway na hindi sila po pwedeng managumpay kung papasukin nila ang lupang pangako. In effect, sila ay nagsalita ng mga pangit na salita laban sa banal na lupa. They made a lashon hara, a slanderous speech against the holy promised land of Israel. And of course, sino ba yung nangako? Si Hashem. Siya ang nangako na ibibigay sa mga lahi ni Abraham, Isaac at Jacob. So, kung ganun, sila rin ay naglapastangan at naglasyon hara direktang kay Hashem. So, ano naging epekto nito? Ang sabi ni Hashem, hindi makakapasok ang mga taong yan kahit ang lahat ng mga nakiisa na nagatid ng mga pangit na balita. Alam niyo, to fast forward, tayo ay malapit ng pumasok sa lupang pangako. Malapit na tayong uuwi sa ating final destination. Ito ba ay isang aksidente na pinag-aaralan natin ito? Ito ba ay isang wake-up call na kung saan huwag tayong mag-entertain ng doubt or unbelief dahil ito ay mangyayari. Lalaganap ang maraming puwersa ng doubts and unbeliefs and compromise para sa ganoon ay mag-atrasan ang napakaraming bilang na sana ay mag-uuwian at magiging final destination ang Eretz sa Kodesh. At maaring mabalik ang nangyari noon ay siyang mangyayari ulit ngayon. Ano yun? Aangal ang marami. Huwag na tayo dyan. Huwag na natin tuloy ang pag-uwi sa Eretz sa Kodesh dahil napakabigat ng nangyayari. Napakabigat ng labanan. Napakabigat ng digmaan kaliwat kanan. Tandaan natin ito, mga minamahal sa Panginoon. Ang ipinangako ng Diyos ay kanyang tatapusin. At walang sino man
ang makahahadlang, ang pwedeng humadlang at pwedeng masawi. Alam mo kung sino? Ang lahat ng maniniwala at tunay na magkakaroon ng pagdadalawang isip, magkakaroon ng pagduruda, magkakaroon ng takot dahil papayagan niyang pasukin siya ng espiritu ng Amalek. Mga minamahal sa Panginoon, nung pag 40 days na yon, ang sabi ng Panginoon, 40 days, gagawin kong 40 years. Hindi kayo makakapasok sa lupang ipinangako ko. 40 years kayong pagpapaikot-ikot sa ilang hanggang sa dyan kayo sa ilang magkakandamatay. Yung mga edad ng 20 taon pataas, hindi makakapasok. Yun lamang mga kabataan na walang gulang na 20 taon pababa at saka dalawa lamang ang papapasukin ko. Isipin mo, do the math. Dalawa lang ang nakapasok. Si Caleb at saka si Yehoshua bin Nun. A representation of those who are full in faith and trust in the promise of Hashem. Ayaw ni Hashem na magkaroon ng duda, alinlangan, question mark sa ating mga puso't isip dahil ito ay taliwas sa pananampalataya at pagtitiwala. Magbabad tayo sa kanyang banal na Torah para siya, huwag tayong maniniwala sa anumang spirit of Amalek. Tanggapin natin yung sinasabi ni Hashem, word for word. And it is either yes and amen or nothing else. No one can please God without faith. For he who comes to God must believe that he is, and he is a rewarder of them who diligently seek him. Hebrews chapter 11, verse 6. Let us keep the faith. Let the faith burn, and let it burn so brightly. It is always yes and amen to the words and the promises of Hakadosh Baruch Hu. And God is looking at us. At ang gusto niya ay tayo ay maging witnesses and good testimonies to others that will emulate and will be infected by our strong and righteous faith in the words of God. At para doon sa mga mananalig at doon sa titiwala sa sinabi ni Hashem, anuman ang nangyayari sa Israel, anuman ang kaganapan sa paligid, magtulong-tulong man ang Russia, China, Korea, and all the anti-Semitic countries all together. The question is, are you going home to Eretz HaKodesh? Ikaw ba ay tunay na desidido at hindi magdadalawang isip? Handa ka ba na tunay na sumunod? Handa ka ba na tunay na tanggapin ang inheritance na pinagkaloob pa ni Hashem mula pa kay Abraham, Itzkak, and Yaakov na kanyang inaaring dakila? Ibibigay niya ito sa sino man pagpapahalaga ng lubos ang kanyang pinagkahintay-hintay na pinaka-powerful gift of inheritance, and that is the Holy Promised Land. Are you looking forward to that? Of going home and truly arise and make a statement, magsalita at hindi maduwag, magsalita at sabihin sa lahat, this is the land of promise. I will go home because this is my home and my family are the Jewish people.
the house of Israel in Messiah, Yeshua, our Lord. May the God of Abraham, Isaac, and Yaakov bless you, my friends. Stay close to the words of God. Reject. Magalit ka ng buong galit sa spirito na takot, ng duda, ng pag-aalinlangan. That is the spirit of Amalek. Hanggang ngayon, galit si Hashem kay Amalek. But you are not. You are not of Amalek. You are a man of faith. And Yeshua is the author and the finisher of our faith. Shabbat Shalom, my friends. Lihitrot ve kultu.